ko bibigit. Ang bilyones na kurakot! Mulat na sa katotohanan, babagsak din yan. Panagutin Pader ng kasakiman. sa katiwalian. Sa mga nagdaang taon at nakalipas na administrasyon, ilang beses na nating naririnig ang mga kontrobersya ng katiwalian. Ngayon, muli na namang nahaharap ang bansa sa isang mabigat na iskandalo, ang flood control projects. Mga hayop to mga tao to, hindi tao to mga tao. Hindi pala baha ang magpapalubog sa ating bayan, kundi kasakiman. Sa gitna ng lahat ng ito, may mga lugar na nakakaligtaan at napapabayaan. Meron 20 taon siguro na bukas. 20 taon. Hindi na po talaga tapos yan. Bakit ba ganito? Kinukurakot nila yung mga pera. Ang ending, ang mga taong naghihirap. Araw-araw, napasa ng mga tao ang maraming kakulangan at pagkukulang. Hindi kasi talaga na ako nag-expect na sobrang dali. So yung akin lang goal is makarating, makabigay ng service. Mahirap po papuntang paaralan kasi sira po yung hanging bridge. Tapos pag maulan po, di po kami makakalakad sa ilog. Sana po maipagawa na po ang hanging bridge. Sana po maawa na po, tulungan na po sana kami. Ngayong gabi, samahan niyo ako sa isang paglalakbay. Sa malubak na daan na usapin ng infrastruktura sa bansa. Mga proyektong dapat sana'y nagsilbing pader ng proteksyon. Ito ay isang unfinished na flood control project. Mga daang dapat naging tulay ng pangarap. Mga istrukturang dapat nagbibigay ng pag-asa. Pero sa halip, marami ang patuloy na nalulubog. Marami ang patuloy na nahihirapan at napag-iiwanan. Ito ang Broken Roads, Broken Promises. Sinong pinaglilingkuran? Mahigit 40 kilometro mula Metro Manila. Lalakbayin ko ang lalawigang sentro ng kontrobersya ngayon, ang Bulacan. Biniyayaan ng mga proyekto, iibsan sana sa paghihirap ng mga residente. Pero sa bawat patak ng ulan, lubulubog pa rin ang mga mamamayan. Ang una kong destinasyon, ang isa pang pinaka-flood-prone area sa Bulacan, ang bayan ng Kalumpit. Pero bago pa man ako makarating, ito agad ang bumungad sa akin. Hanggang dito na lang tayo. Dahil hanggang dito na lang yung kalsada. Ito yung Sitio Nabong sa Barangay Maysulao, Kalumpit, Bulacan. Sabi ng mga residente rito, dati itong malawak na sakahan. Pero ngayon, mistula na itong dagat dahil sa lalim ng tubig. Para malaman ang buong kwento, sasadyain ko ang isa sa pinakamatagal ng residente rito. Mapasok tayo ngayon sa parang kalye nila. Mahabang kalye dito, mga poste pa ng kuryente. Mira nyo, may kotse yung nakapark. Nakalubog ilang taon na. God bless Kalumpit. To love and to serve. Ito daw yung nagsisilbing parang catch basin ng siguro yung mga mas nakatataas na bahagi ng Bulacan, ng Pampanga. Kaya dito talaga napupunta lahat ng tubig. Kung di mo maririnig yung tahol ng mga aso, parang isang ghost town talaga itong pinapasok natin. Mistulang isang ghost town. Kagaya ng mga bahay na yan, tingnan mo. Alam mong bakas na may nakatira dati. Siguro sari-sari store dati yan.
Ito, parang medyo malaki-laking bahay to. Sabi nga nila, ngayon, talagang lampas tao na ang tubig dito sa lugar na to. Itong dinadaanan natin, parang ito yung isa sa mga main streets nila, mga kalsada talaga. Kasi ito, tingnan, may poste, oh. Alam nyo kung gaano kataas ang isang poste, pero ngayon, lampas kalahati na ng poste ang tubig. Ang tanong, may ilaw pa kaya yung mga yan? May kable. Napakalawak. Gandun. Gandun tubig. Kung tignan mo dun sa kabila, marami pa rin mga bahay. May mga punong yan ang simbolo na parang kahit ano talaga ilagay mo dyan. Wala, hindi na mabubuhay. Pwera na mga isda. Habang nasa bangka, nakasalubong at nakausap ko ang ilang residente. Ano oras ho bumababa yung tubig? Hindi po bumababa eh. Pati yung mga aso nag-adjust. May pasok kayo ngayon? Gusto niyo sumabay? Ang bangkerong si Christian, ikwinento ang mahabang taon nilang pagtitiis sa ganitong sitwasyon. So bawat isang bahay, kailangan may bangka sila. Kawawa ka dito pag wala kang bangka. Dito na kayo lumaki. So, noong bata ka, ganito na. Hindi. Panay Hindi pa. Pala yan. Well, bigla na tumasok yung tubig dyan. Tapos nito huli, biglaan talaga na kanyang tubig. Ito, biglaan to. Itong ganitong height. Mga mula kailan kaya ito? Ilang taon na? Meron 20 taon siguro na butas. 20 taon. Pupuntahan nating bahay, yung kay Nanay Evelyn. Malayo pa. Mas malalim din. Pero doon talaga sila nakatira. So binabiyahe niya to araw-araw. Malakas na ay matanda na ito kapag ka. Dati pamarunong magbangkay, natutunan. Pagkatapos bumiyahe ng mga 20-25 minutes, baka nga 30 eh. Eto, malapit na tayong makarating sa bahay ni Nanay Evelyn para kamustahin siya. Makalipas ang halos kalahating oras, nakilala ko ang 75 taong gulang na si Nanay Evelyn. Nay, kamusta po? Dahil sa taas ng tubig, lubog at halos hindi na makita ang unang palapag ng kanyang bahay. Ito po yung aming bahay. Meron po akong mga alagang aso at saka pupusa. Ang first floor po, lubog ang tao. Ang second floor po, dati po hanggang puwit. Ngayon po hanggang tuhod. Hindi po siya bumababa. Minsan po, bababa ng isang dangkal, lalaki naman po kinabukasan. Kaya hindi po kami nawawalan ng tubig. Ilang taon pa kaya daranasin ni Nanay Evelyn ang ganitong kalbaryo? Ano ba dati itong lugar? Hindi naman po bumabaha dito dati. Nagumpisa na po bumaha, pero nawawala. Ibig sabihin, nakakapagtanim pa po ng mga halaman. Yung baha ho noong dati, noong mga 1990s, gaano kataas ho dati? Baba lang po. Mga hanggang tuhod? Hindi ho. Ay, hindi po. Mas mababa pa? Kumbaga sa kuwan po, ilalim, bagya lang sa lupa. Lupa? So, bagya lang, mga ganun lang. Mababa lang po, hindi malalim. Tapos, natutuyo siya. Lahat yan mga talay. Talay. Tapos marami po mga punong kahoy, may mangga, may santon, sari-sari po. Hindi kami bumibili ng mga prutas. Paano ho yan? Paano kung pupunta kayo sa bayan? Paano kung lalabas ho kayo? Bangka po. Kasi po noon dito, nakakadaan dito. May karsada po rito, may karsada diyan. Yung po mga karsada noon, hindi lubog-lubog. Eh ngayon, lubog lahat. Pati dito, lubog dyan. Eh, Nay, bakit hindi po kayo lumilikas? Bakit nandito pa rin po kayo hanggang ngayon? Hindi kami lilikas kami. Doon po sa taas ng dike. Kaya hanap po kami ng nilipatan doon na upa ang bahay. Wala na po kami napunta.
halos mayroon na pong nangungupahan yung mga taupahan nila, halos tinuma. Kasi po hindi lang kami ang lubog halos na po lubog. Sa tuwing naaalala niya ang dati nilang buhay, hindi niya mapigilang maging emosyonal. Mahirap po, lalo na po paggabi na, mahirap. Hindi po kayo maniniwala, minsan natutulog ako. Lumagpag ako sa tubig. Akala ko na nanaginip lang ako. Nung pong masisid yung mukha ko sa tubig, nagising ako. Sabi ko doon sa anak ko, huwag mo akong patutulogin dito, baka managinip uli ako, malunod na ako. Araw-araw, inihahatid naman ni Ryan gamit ang bangka ang 5 taong gulang niyang anak na si Athalia papunta sa eskwela. Ito na po yung school service ng mga anak ko. 2 po silang nag-aaral. Half day po yung pasok nila. Yung isa, ihahatid ko po yung bunso ko ng umaga. And then pag uwi naman po ng bunso ko, ang ihahatid ko naman po yung panganay ko. Sa Maysulao Elementary School, kung saan nag-aaral si Athalia, lubog din sa tubig. Sobrang hirap po ng sitwasyon namin dahil nga po delikado, dahil lalo na sa mga bata na nagsisipasok, kailangan talaga may mga guide ng magulang yung mga bata pag aalis ng bahay. Bago mag-uwian, inabutan ko ang mag-ama. Sir Ryan, Sir, kamusta? pwedeng bang? Kamusta? Ayos Dong, lang po, sir. kamusta yung ano nyo? Kamusta yung araw nyo kanina? Ayun po, hapong nagulan ng ganyan lang naman, sir. Gaano ba siya kahirap, Ryan? Sobrang hirap po, sir, kasi yun na nga, ibis na maglalakad na lang kaming pamilya, mas safe sana kung maglalakad, pero gawa nga po ng baha, napipita kaming magbangka talaga kahit medyo delikado po sa bata. Kung kayo masusunod, ano ba talaga kung gusto nyo sana para Yun nga po, sa sitwasyon ng pagpapahatid sa mga anak nyo? sana nga po, tuluyan nga po mawala, maibsan na po, sir, yung pagbaha dito sa lugar namin, at yung mga classroom po kasi dito, sir, sobrang nasalanta na talaga, kaya kailangan din po namin ng mga buildings talaga sa elementary namin, sir. O, ano masasabi mo, Matalia? Ano ba gusto mo maging paglaki mo? Bumbero. Wow! Talaga, marami kang matutulungan at masasalbang tao niyan. Magalingan mo sa pag-aaral, ha? Okay, Natalia. Po, mag-ingat po kayo pag-uwi. Ang batang araw-araw na lumulusong sa baha, nangangarap maging tagapagligtas. Binisita ko rin ang loob ng eskwelahan. Dito makikita ang patunay ng iba pang problema. 7 mga classrooms ang tuluyan ng inabandona dahil sa tuluyang pagbaha dito sa elementary school ng Maysulao. Nakausap ko ang principal ng eskwelahan. Taon na raw ang binibilang sa marami nilang kakulangan. Paano yung mga estudyante? Ilan po estudyante sa isang classroom kung makakasya? Sa isang classroom po is nasa 50. And then minsan, syempre, dahil nga kasi pinaghahati-hati namin, dahil gusto namin lahat ay magkakaroon ng face-to-face, so magkasama yung 2 section ng grade 1 to grade 6 yon. Tapos shifting siya, 4 hours yung bawat classes na nagkaklase yung teacher. Gano'ng katagal na itong kakulangan ng classroom dito sa inyong paaralan? Siguro mga magpa 5 years na kulang talaga. Kung tutusin, hindi kulang sa flood control projects ang Bulacan. Katunayan,
Sa lalawigan matatagpuan ang pinakamaraming flood control projects ng Department of Public Works and Highways o DPWH na nagkakahalaga ng mahigit 43.7 billion pesos sa nakalipas na 3 taon. Napakalaking halaga. Pero hindi naman lahat nararamdaman ng mga tao. Tulad na lang ng flood control project sa Kalumpit, malapit sa lugar ni Nanay Evelyn at Athalia. Nakita naman natin kung gaano kalubog sa tubig ang sitio Nabong, mga ilang taon na rin. At sa akin palagay, ito yung mga lugar na talagang nangangailangan ng mga flood control projects. Kaya titignan natin kung saan ba located itong mga flood control projects na ito, dito along the Pampanga River. Tara, hanapin natin. Nang puntahan namin ito, kasama ang lokal na pamahalaan ng Kalumpit, ibang larawan ang sumalubong sa amin. Mga bakal na nakausli, mga posting kinakalawang, mga pundasyong tinabunan ng basura. Mga proyekto na sa papeles ay natapos, pero sa aktwal, parang hindi man lang nasimulan. So makikita natin ang hilera ng mga sheet pile dito. Sabi ni Architect John, ito ay isang unfinished na flood control project. February 2024, sinimulan ang river wall na ito. October 2024, ang nakasaad na completion date at ang halaga, mahigit 77 million pesos. Pero malinaw, hindi ito natapos. Ang purpose po talaga ng flood control para ma-prevent po yung pasok ng tubig mula ilog papunta dun sa mga kabahayan. So kung matitenga to at hindi natapos, hindi natuloy, parang useless po yung nagawa nating project na una. Habang binabaybay namin ang ilog, namataan ko ang isang pumping station. Ayon sa mga dokumento na galing sa DPWH, 80% completed na ang project na nagkakahalaga ng 92 million pesos. Pero nang makita namin, halos mga bakal at sheet pile pa lang ang nakatirik sa gitna ng tubig. Pumping station to. Ibang kontrata po yan. Yeah. Tapos, itong specific na project na ito, 3 contracts po ang pinabid ni DPWH. Sa patuloy naming pag-iikot sa kahabaan ng ilog, natunto naman namin ang isang flood control project na nakasaad sa dokumento na 100% completed noong November 2024. Ang halaga, mahigit 77 million pesos din. Pero wala kaming nahanap na proyekto. Ito nakalagay, construction of reinforced concrete flood control structure worth 80 million. Tapos yung location ay ito yung ano niya. Barangay Mito. Completed. Yeah, tapos na daw siya noong November 2024. Pero ito siya, Yes. architect. Wala kayong makikitang structure dyan. Walang pader. Walang bakas ng kahit ano. Kung tutusin, napakagandang tanawin. Yung nature, di ba? Nabansagang isang multo. Out of the 85 flood control projects na sinaliksik nila architect, 44 doon ang unlocated or suspected Ghost project. ghost projects. Sa aming pagbabalik sa Pampang, kapansin-pansin ang dalawang matatayog na poste sa magkabilang dulo ng ilog. Magsisilbi pala sana ang mga ito na pundasyon ng isang hanging bridge na magtutulay sa barangay Bulusan at Maysulao. Yung dalawang poste ako bagay, talagang purpose niya talagang hanging bridge. Maganda biyahe rito kung natuloy yan. Dito, hindi ka namamasahe. Ngunit, gaya ng iba, hindi rin ito natapos at matagal nang inabandona ang proyekto. Nakapahinayan talaga yan. Kung natuloy man, di malaking kaginawa namin, mga tarito sa Maysulao. At dahil walang tulay, ang mga residente na mismo
ang gumawa ng tawiran gamit ang maninipis na kawayan. Simbolo ng bayanihan sa gitna ng mga pagkukulang. Nakakapanghinayang na dahil sa kapabayaan at katiwalian, ang mga tulad ni Nanay Evelyn, Athalia at marami pang iba ay patuloy na nagdurusa. Silang mga pinangakuan ng pag-ahon, lubog pa rin hanggang ngayon. Kung Giyerno, tanggalan niyo na po yung baha para makararaw na po kami sa labas, makabike, para masaya po kami, siya nga wala pong baha. Mula Luzon, tinungo naman namin ang Eastern Visayas kung saan matatagpuan ang lalawigan ng Northern Samar. Dalawang oras mula sa bayan ng Katarman, ang sentro ng probinsya. Narating namin ang bayan ng Silvino Lubos. Isa ito sa flood-prone areas sa Northern Samar. Ang malakas na ulan o bagyo, malaking banta sa mga tao. Dito, nakita namin ang isang river wall na dapat po protekta sa mga residente laban sa baha. Pero, ito ang aming nadatna. Kabilang ang Silvino Lubos sa mga flood-prone areas dito sa Northern Samar. So nakikita natin yung ilog sa likod natin na kapag tuloy-tuloy ang pag-ulan, malaki ang chance talaga na umaakit ang tubig at umaabot sa mga bahay dito sa mga higit na mga 1,000 residents dito sa kanilang community. Noong 2021, itinayo itong flood control project na ito at noong 2023, nung nagkaroon ng isang malakas sa pagbaha, nasira itong project na ito. Nakikita natin sa ating likuran. At ang appeal ng kanilang LGU ay sana ma-repair itong flood control project na to. Ang halaga ng nasirang flood control project, 11 million pesos. Maliit na halaga kung tutusin para sa government project, pero malaking bagay para sa buhay at kaligtasan ng mga tao. First time ko talagang makakita ng flood control project. Sa balita ko lang po nakikita First time ko talaga makatungtong sa ganito. At ngayon ko po nakikita kung gaano kadelikado talaga para sa mga residente rito. At ito kita natin na nasira siya, expose yung mga bakal. Very malaki talaga yung naging damage. Bakit ho kaya siya gumuho after 2 years of being built? Sa lakas ng karing tubig, tumaas yung baha doon hanggang doon. Inatuban tumaw tubig yung lake. Kaya saturate siya. So pumasok po talaga sa loob yung tubig? Kaya nagulak. Yes. Sa gilid lang ng nasirang pader, nakatira si Mercel Turcedo. Balot sila ng takot sa tuwing papatak ang ulan. Nagkatakot po kami kasi sabi namin baka mabiyak yung lupa, pati yung bahay namin kasama na dito sa inanin. Babaha rin kahit ganito na siya. Oo, dahil po siguro nasira. Opo. Kadalakan gano'n. At hanggang dito yung baha dito. Kaya linagyan ng bakod kasi yung mga bata, pag naglalaro, nahuhulog sila. Diyan po sa ilalim mo. Ang nangyari dyan, umulan ng malaki, kaya gumuho yung lupa sa ilalim. Yung kapitbahay namin, isang kamot na lang, mahuhulog na rin yung bahay nila. Katabi mismo ng flood control project na sinabi natin kanina ay itong next phase na tinatawag nila. Ito ay mga nasa halagang 96 plus billion na sinimulan noong April 2025 at may target completion ng 2026. So sa kasalukuyan, mga nasa 40% na daw ang progress report ang completion nila sa project na ito. So sana naman matapos talaga sa tamang oras dahil kailangan ng community.
Nang sumunod na araw, nasaksihan namin ang pagtaas ng ilog. Ang gumuhong flood control halos hindi na makita. At ang ginagawa namang river wall, halos dulo na lang ng mga bakal ang matatanaw. Sa bawat araw na lumilipas, panibagong pangamba para sa mga residente. Sa patuloy naming pag-ikot, narating naman namin ang Silvino Lubos Vocational High School. Agaw pansin ang mga nakausli at kinakalawang na mga bakal. Ang gusto nilang itayo sana rito ay isang 2-story, 8-classroom building na may target completion ng January of 2018. Hindi na nila itinuloy ang project na ito at sa ngayon, ito na yung kanyang kalagayan. Tignan natin. So sa ngayon, makikita natin may mga bakal na nakatanim dito na nakausli. Siguro yun yung abang para sa mga poste. Yung mga iba nga dyan, may kalahating poste na eto talagang wala talaga at all. Marami ng halaman na tumubo. Ano ang dahilan ng binigay nila? Bakit ba hindi natin? Hindi ko pa alam kung ano yung dahilan na hindi po natapos yung class ng building na yan. Mukhang patuloy na magtitiis ang mga estudyante at guro sa kakulangan nila ng silid-aralan. And sa isang classroom, ano po yung ratio ng mga students? Usually po, sa grade 7, 6-7. Ang mga guro at magulang nagtulong-tulong na para magpagawa ng makeshift classroom. So dito tayo ngayon sa makeshift classroom na tinatawag ni teacher kanina. Ito ay nabuo dahil sa pagtutulungan ng PTA. Nasa mga alas 5 na dapat hindi na gano'ng mainit. Pero dahil siguro na-absorb ng yero yung init galing sa araw kaninang tanghali, ramdam mo pa rin talaga yung niikot na init galing sa taas. Well, sana makeshift lang talaga at magkaroon na ng permanent classroom. Sino ang sasagot? Yung mga bata, minsan na lang gumagamit ng payong para hindi maano ng araw. Napakahirap po. Walang electric fan. No? Yung aming bubong, walang kisame. Ang ilan sa mga estudyante, hindi naiwasang maglabas ng hinaing. Tulad ng grade 9 student na si Athens Shine Dormido. Minsan naisip namin, hindi na lang kami pumasok pero gusto namin kasi para naman sa pangarap namin, tinitaste na lang. Yung ginawa, hindi lang mong pagkadismaya, hindi lang galit. Sobrang galit talaga. So hanggang ano lang, panaginip. Wala namang ginagawa. Masakit pakinggan, pero hanggang panaginip na lang ba ang kanilang mga pangarap? Sa bayan ng Katarman, may isang 4-story school building ding hindi natapos sa Galutan National High School. So kita nyo naman halos mga poste at mga pundasyon ang nakikita natin dito. 2 floors out of the 4 floors na dapat nakatayo rito. So ngayon, nagiging tambakan na lang siya ng mga upuan ng mga kahoy. Ang gusali, dapat sana'y magiging science laboratory para sa senior high school. Pero ngayon, naging tambakan na lang. From 301 students last school year, naging 219 na lang daw ang mga estudyante ngayon dito sa Galutan National High School. Nag-aalisan daw kasi ang mga estudyante dahil limitado lang ang strands na kayang i-offer ng paaralan. Wala kasi silang sapat na silid-aralan. Well, kung tutusin, may karagdagang school building sana na maaaring magamit ng mga estudyante. Pero ang problema, ayan, hanggang ngayon, hindi pa rin siya tapos. Ano kaya sa tingin niyo pong dahilan kung bakit nawala po yung ganong numero? Humahanap sila ng strand. Strand? Oo. Ano bang karamihan na hinahanap po nila? Gusto magpulis. Gusto mag-teacher. Yan ay under sa HUMS. Humanities.
Kabilang ang grade 10 student na si Marian sa mga gusto saanang kumuha ng humanities strand. Pero dahil wala nito sa Galutan National High School, napilitan silang kunin ang General Academic strand. Napakaganda naman ng pangalan. May naalala ako sa pangalan mo na nag-aantay sa akin sa bahay. Sabihin ko, may na-meet ako Marian din dito. Nung pumasok ka dito bilang junior high school, napansin mo na ba kagad tong building dito na hindi natatapos? Opo, yung building po, kasi nung grade 7 po kami, hindi na po talaga tapos yan. Tsaka hanggang ngayon, hindi pa po natatapos. Sabi ko, bakit ba ganito? Paano na lang yung ibang mag-aral na papasok dito? So, hindi siya napakita ng... Gaya ni Marian, humanities din sana ang gustong strand ni Jemsil. Ang nangunguna sa kanilang klase. Ano ba ang gusto mong maging pag-graduate mo? Gusto ko po maging psych sana. Bakit hindi ka sumubok sa ibang paaralan? Kasi, malayo-layo. Kasi pansin po natin ngayon, hindi po maganda yung, yung panahon, yung mga disaster, di po natin na malayan. Tapos malayo pong uuwian sa amin. Parang delikado ang pagbiyahe. Tuwing makikita ni na Jemsil at Marian ang inabandonang gusali, hindi nila maiwasang manghinayang. Ano pakiramdam mo na hanggang ngayon nakikita mo pa rin siyang ganyan, hindi tapos? Ay, nakakalungkot lang po isipin kasi malaking pondo po ang ibinigay niya, milyon-milyon po, di ba? Tapos, wala lang, useless lang. Ang mga gusaling tulad nito ay hindi lang simpleng istruktura, kundi tulay para maabot ang mga pangarap ng kabataan. Ano magiging pangarap mo para sa mga estudyante mo kung sakali dito ka sa school na ito magtuturo? Turuan po sila ng mga nalaman ko po, kung ano ang mga dapat kong gawin na mga mabubuti. Kagaya ng pag lumaki sila, wag silang mangurap. Tama yan. Ang abandonadong school building na to sa Galutan National High School ay bahagi ng 3 proyekto ng DPWH na may kabuuang halaga na mahigit 42.2 million pesos. Terminated ang proyekto ayon sa mga dokumentong aming nakalap. Ano bang gusto mong maiparating sa mga ahensya ng gobyerno na nagpapalakad ng mga ganitong klaseng mga infrastruktura? Yung mga nasa gobyerno, kinukurakot nila yung mga pera. Ang ending, ang mga taong naghihirap. So dapat tinatapos nila para marami ang umangat ang ating bansa. Mula sa mga pader na magliligtas sana sa mga tao, mga paaralang mapakikinabangan ng mga mag-aaral. Hanggang sa mga daang magtutulay at magbubukas sa mga oportunidad. Kailan darating ang katuparan ng mga pangakong ito? Para sa mga lugar na mas liblib at mahirap marating, mas ramdam ang mga kakulangan at mas mabigat ang pasanin. Tulad na lang ng sitwasyon sa isa sa pinakamahirap na lugar sa bansa, ang lalawigan ng Maguindanao del Norte. Sa bayan ng Datu Blas Sinsuat, maagang naghanda ang mga health worker sa Rural Health Unit o RHU. Isa sa punong abala si Dr. Jehan Mabang, ang Municipal Health Officer. Siya ang nag-iisang doktor ng mahigit 28,000 residente. Nandun na siya parte na siya ng trabaho, and isa yun sa tingin ko factor for me, yung parang mas mahirap, mas masarap magbigay ng serbisyo.
may mahalaga silang misyon. Dalhin ang serbisyong medikal sa isang liblib na sityo ng bayan. Nang maihanda mga gamot, isinakay na nila mga ito sa ambulansya at sinimulan ang paglalakbay. Matapos ang isang oras, kinailangan nilang huminto. Hindi na kasi kaya ng ambulansya ang makitid at matarik na daan. Isa-isang ibinaba ang mga gamit. Ang mga gamot, isinilid sa sako. At ang mga vaccine carrier, itinali sa likod ng mga motor. Kinailangan magmadali ng grupo dahil mas delikado na ang daan kapag inabot ng dilim. Habang paakyat sa bundok, unti-unting nagbago ang itsura ng daan. Mula sa patag, naging maputik at malubak. Hindi kasi talaga na ako nag-expect na sobrang hirap or sobrang dali. So yung akin lang goal is makarating, makabigay ng service, and then magawa ko yung expected sa amin. Hindi nagtagal, muli silang nagpatuloy. Pero mas lalo pang naging mapanganib ang daan. Mas maputik. Mas madulas. Mas matarik. Ang ilang health workers napilitang maglakad sa maputik na daan. Hanggang isang ilog ang humarang sa daan. Ang hanging bridge na ito ang kanilang daraanan. Habang ang mga motor itatawid sakay ng balsa. Sa bawat pagtawid, mas ramdam kung gaano kalayo ang mga tao sa serbisyong dapat ay malapit sa kanila. Sa wakas, makalipas ang 4 na oras na biyahe, narating nila ang sitio Ranao, Midafa. Sa kabila ng mahirap na biyahe, napawi ang pagod ng lahat nang salubungin sila ng mga residenteng minsan lang maaabot ng kanilang serbisyo. Mahigit 200 pamilya ang naninirahan sa sitio. Agad nagbahay-bahay sina Doc Jehan para masagawa ang consultation. Tao po! Tao po! Ito po ang mayari ko. Magandang hapon po. Ay, Ma'am Ed. Sige po. Bukas po, magbabakuna kami sa paaralan po. Pwede po sa yung mga hindi pa po nakatanggap ng flu vaccine, tsaka yung para po sa pneumonia. Meron po tayo available. Kinabukasan, pumunta naman sila sa Ranao Midafa Elementary School para sa school-based immunization program. Sige na, sige na, sige na po. Pagdating sa eskwelahan, naghihintay na ang mga estudyante. Agad sinimulan ang pagbabakuna. Sa bawat patak, tila may dalang pangako na kahit gaano man kalayo ang isang lugar, dapat nakakarating ang tulong sa bawat tahanan. Sa gitna ng pagbabakuna, isang lalaki ang lumapit kay Doc Jehan. Ano po nangyari? Natumba, ma'am. Tapos? Nadikit sa tambutso. Saan po banda? Yun sa yung pababa ganit. So, bali gagawin natin, didressing lang muna, lilinisan. Tapos, nabakunahan ka na ng tetanus before? Wala. Sige. Para sa iba, simpleng aksidente lang ito.
Pero para sa mga taga rito, ang ganitong klaseng tulong ay maaaring magligtas ng buhay. Maya-maya, bumuhos ang ulan. Pero hindi sila tumigil. Lalo't kailangan bakunahan ng kontra-tignas o measles vaccine ang mga sanggol. Habang nagbabakuna, kapansin-pansin ang kalagayan ng paaralan. Sira-sira, luma na pag-iwanan ng panahon. Wala talagang gustong mga contractor na ma-assign dito dahil nga sa hirap ng daanan. Ilang ulit na rin kaming nabibigyan sana ng mga classroom. Kaso lang yun na nga, nagbaback out yung mga contractor, hindi maakyat yung mga materyales. Nabuo raw ang mga classroom sa pagtutulungan ng mga residente. Initiative ito ng mga parents para lang magkaroon kami ng upuan. Bayanihan system po yung amin dito, yung mga paggawa ng mga sirang dingding. Matapos ang misyon ni na Doc Jehan sa sitio, oras na para bumalik sa bayan. It's like listening with the heart, that's enough for them. Makita ka nga lang nila, parang gagaling na sila agad. Mayakap ka lang, parang okay na ako, nakita na kita, Doc, okay na yun. It's beyond. May personal level of connection with them. Mas marami pa sanang matutulungan sina Doc Jehan. Pero ang problema, ang tulay na dapat sana'y magdudugtong sa mga mamamayan papunta sa RHU, hindi pa rin tapos. Kaya hirap ang mga residente na makatawid at maabot ang serbisyo. Bali hanggang ngayon pa rin po, wala pa rin kabuuan, so still kwan pa rin po yung nakatayo. Posterang po. Sa dokumentong nakuha namin mula sa DPWH Region 12, November 2023 ang contract effectivity at target sana itong matapos noong May 2024. Ang halaga ng proyekto, mahigit 38 million pesos. Wala pa kaming nabalitaan kung kailan po talaga matatapos yung tulay. Nananawagan po ako na agarang matapos po itong tulay para hindi na po maapektuhan ang barangay Tapian, lalo-lalo po sa municipality ng Dato Bla, Sinsuat po. Matindi ang sakripisyo ni na Doc Jehan at ang kanyang mga kasamahan para maihatid ang serbisyo sa mga tao. Hindi lang ito usapin ng infrastruktura, kundi ng malasakit at pagkalita. At karapatang marating at matanggap ng mga serbisyong nararapat, lalo na sa mga mas nangangailangan. Yung mga bagay na meron ako, pag nakikita ko ulit sila, parang sana meron din sila nun. Tapos makikita mo silang ganito. Parang sana ma-experience din nila yung na-experience ng mga taong maraming resources. Kung kawalan ng maayos na daan ang pangunahing dahilan kaya hindi naaabot ng serbisyo ang mga residente sa Maguindanao del Norte, sa Zambales, may parehong kwento ng pakikipagsapalaran. Ito ang kailangan nilang harapin. Ang tumulay sa gitna ng panganib. Sira-sira. Tapingi. At kinakalawang ang hanging bridge na ito na nagdurugtong sa Infanta, Pangasinan, papuntang bayan ng Santa Cruz, Zambales. Pero kahit peligroso, kailangan nilang tawirin.
ang magkapatid na Erica, 13 taong gulang, at Jessica Armario, 8 taong gulang. Kabilang sa mga araw-araw na tumatawid dito para lang makarating sa kanilang paaralan sa Babuyan Integrated School. Mahigpit ang kapit ng mga kamay sa lubid, habang maingat naman ang bawat apak. Natatakot kasi parang malalaglag ka dahil nakaside po yung hanging bridge. Kumapit po ako sa may hawakan. Naglalakad habang nakahawak. Tinitignan ko po ng mabuti ang aking apakan para hindi po ako mahulog. Mahirap po papuntang paaralan kasi sira po yung hanging bridge. Tapos pag maulan po, di po kami makakalakad sa ilog kasi malalim. Pag maaraw, dun lang po kami makakalakad sa ilog. Nang minsang tumawid sa ilog, muntik na raw malunod si Jessica. Bigla na lang po siyang nakabitaw. Yun na po, muntik na po siyang nalunod. Iyak po ng iyak. Sa kabila nito, araw-araw pa rin sila dumaraan dito. Araw-araw po kaming tumatawid sa hanging bridge kasi yun lang ang daan papuntang paaralan. Pagdating sa paaralan, parang walang nangyari. Nasa grade 7 si Erica at si Jessica naman nasa grade 3. Sa bawat araw, naroon din ang kaba ng mga guro. Lalo't alam nilang halos 40 sa halos 200 estudyante kailangan tumawid sa sirang hanging bridge na yun. Meron pong PITA, Integrated School dito sa Infanta, pero medyo malayo para sa kanila. And then ito yung isa sa pinaka-accessible. Accessible, though tumatawid sila ng ilog, delikado, pero ito sa pinakamalapit para sa mga bata namin. Ayon sa kapitan ng barangay ng Babuyan, Santa Cruz, taong 2020 nang ipatayo ang hanging bridge. Pero nasira raw ito nang tumama ang malakas na bagyo nito lang taon. Malaking perwisyo talaga yan para kaming baboy na nakakulong dito, hindi kami makalabas, hindi kami makapunta sa bayan. Pagsapit ng uwian, muling tatawid sina Erica at Jessica sa hanging bridge. Sa paglubog ng araw, kasabay nitong lumulubog din ang kaba ng ina. Hindi ko alam, ma'am, yung aksidente mangyayari pag nahulog sila sa hanging bridge. Hindi ko alam kung makikita ko pa sila o hindi na. Dahil ang hirap, ma'am, ng daanan sa hanging bridge. Nakita niyo naman. Yung mga anak ko, yung isa, maliit pa. Paano pag nahulog siya? Hindi na namin alam kung mabubuhay pa kaya. Lalo na pag lumalalim na yung tubig. Sa kabila ng takot at panganib, mas pinanghahawakan ni Jessica ang kanyang pangarap. Naiisip ko po, gusto ko pong mag-aral. Kahit malalim po, gagawin ko po paraan para makapasok lang po ng mabuti tsaka makaaral lang po ako ng mabuti. Bukod sa pangarap na maging isang guro balang araw, may isa pang hangad si Jessica para sa kanilang lugar. Pag lumaki po ako, pag gumanda po ang aking buhay, pag marami na pong pera, magpapagawa po ako ng magandang daanan para makatawid ang mga
kaibigan ko at mga magulang ko tsaka kapatid ko ng maayos. Kung tutuusin, may isa pang tulay na sana'y pwedeng daanan ng mga residente sa lugar. Isang steel bridge. Pero hindi naman ito natapos. Mga poste lang ng bakal ang naiwan. Ayon sa dokumentong nakuha namin, 4.7 million pesos ang inilaang pondo nitong 2021. Pag nagawa nito, ma'am, malaking tulong ito kasi po ang karamihan naman sa amin ang sinasaka nila dito sa Pangasinan, ma'am. At saka yung mga estudyante, marami siyempre nag-aaral dito sa Pangasinan, ma'am, papunta dito sa Barangay Babuyan po. Sana po maipagawa na po ang hanging bridge para makatawid po kami ng mabuti. Sana po maawa na po, tulungan na po sana kami. Patuloy na umaasa ang mga residente na isang araw, hindi na nila kailangan pang tumawid sa panganib. Kung hindi, sa tulay ng pag-asa. Sa Pampanga, may mga proyektong tila nalubog at nabaon na sa limot. Pero bago pa marating ang aming pakay, panibagong hamon ang aming hinarap. Sa isang sentro ng komersyo sa Apalit, nadaanan ko ang malubak na kalsada. Dahil dito, mabigat din ang daloy ng trapiko. Galing Bulacan, bago makarating sa Macabebe, Pampanga, ito ang daan na parating dinaraanan ng mga motorista. Kita-kita natin bako-bako, matagal ng request ng mga tao dito, mga nakatira dito, na maayos ang kalsadang ito. Kita natin na nakakabagal talaga ng daloy ng trapiko at higit sa lahat, syempre delikado para sa mga nagbumotor, sa mga naglalakad, sa ating mga motorista. Pagputok ng liwanag, mas lalong nakita ang sitwasyon ng daang ito. Pahirapan ang mga sasakyan bago makaahon sa sirang kalsada. Mahirap po ma'am kasi po matagal na traffic yung ganitong sitwasyon namin dito sa Palit, sa Santiago na Baryong Santiago. Kasi po yung mga kalsada, lubak-lubak na. Tapos yung mga truck pa, daming truck na dumadaan dito. Nahirapan yung mga motorista. Mistulang isinumpa ang lugar. Simbolo ng mas malalim na problema. Ang mga kalsadang dapat matagal lang inayos. Pero hanggang ngayon, nananatiling pahirap o perwisyo. Pagdating namin sa Macabebe, Pampanga, tumambad sa amin ang isang bypass road na hindi rin natapos. Base sa dokumento, February 2023 nang simulan ang bypass road at dapat natapos noong July 2023. Magkokonekta sana ito sa Sitio Alacan, Barangay Esteban at Barangay Malalui, Masantol, Pampanga. Isang proyektong ang layunin ay pagdikitin ang magkahiwalay na komunidad at padaliin ang buhay ng mga taga rito. Dahil hindi ito natapos, ang simpleng pagpunta sa kabilang barangay, nangangahulugan ng pagbangka at paglusong sa tubig. Bali, malaki pong bahagi sa kabarangay namin yan, lalo na yung mga mamimili sa bayan,
hindi na ho sila magbabangka dahil sa pagbabangka naman po kasi mahirap po. Minsan malakas po yung alon, binabagyo po. Isang proyektong magbibigay sana ng ginhawa. Pero hanggang ngayon, nananatili itong sana. Nagpaunlak sa akin ng panayam ang bagong tinalagang pinuno ng Department of Public Works and Highways, si Secretary Vince Dizon. Nauunawaan niya ang galit ng mamamayan ngayon dahil sa tindi ng korupsyon sa ahensya. So, I mean, the corruption in the DPWH has been going on for hindi kang taon yan, dekada na yan, administration after administration. I think kaya siguro na nabigyan ng spotlight yung DPWH ngayon. Unang-una dahil sa scale nung perang ninakaw eh. Ang laki eh. Daang bilyon eh. Ang pinag-uusapan dito, hindi kang milyon, hindi kang bilyon. Daang bilyon ang pinag-uusapan dito eh. Ito rin naman, Sek, madalas tanungin ng mga taong bayan, sa mga perang ninakaw, yung bilyon-bilyon, paano natin makukuha ulit yun? Unang-una, kailangan i-freeze yung mga assets. And to date, ang AMLAC, I think, 6.7 billion na ba in assets ang na-freeze? No, these are bank accounts, these are personal properties, etc. No, pero lalaki ng lalaki yan. Pero pagkatapos ma-freeze, kailangan mag-file ng mga forfeiture cases. Ang tinatawag nila, these are civil cases to, hindi to criminal case. No? Against the contractors, the government officials, whoever they are. Kailangan filean niya ng kaso. Hindi problema yung pera eh. Ang daming pera ng gobyerno eh. Para sa ganito, ang daming pera. Problema, ninanakaw eh. Ipinakita ko kay Secretary Dizon ang ilang proyektong aking napuntahan. So if you can see, itong mga naka-protrude dito, ito ay mga poste. Mga poste. So hindi siya... Kaya ako puno eh. Kasi tinubuan na ng ano eh. Hindi siya natuloy. At dahil dyan, nagkaroon ng makeshift classroom yung mga estudyante na na-interview natin, na bisita natin. Tinigil siya dahil hindi pumasa sa soil test. Eh bakit nakatayo na yung post? Hindi pa dapat nauna yung soil test? Kaya nga itayo yan. Hindi ko alam kung pwede pang tuloy ito. Pero kung hindi na pwedeng ituloy, kaya magtayo ng bago dyan. Hindi pwedeng ganun-ganon na lang yun. Kasi I'm sure may binayaran na dyan. So kung sino man na gumawa niyan, kaya nga managot dyan. Ito naman sa Galutan High School. Ito, walang excuse to. Bakit to hindi natapos? Ayan. Ano to? Dapat Diba? 4-story, pero tinigil nila sa pangalawa. Ang punto ko, bakit hindi nyo tinatapos yung trabaho? Yan, pwede yan. Dapat matapos yan. So we will get all this data and tatapusin natin yan. We have to finish it. Siniguro ni Secretary Dizon na bibigyan nila ng agarang pansin ang mga proyektong ito. Mapaeskwelahan, tulay, kalsada at mga pasilidad. Aaminin ko, hindi pa ako nakaramdam ng ganito kalalim na pagkadismaya, pagkahinayang at galit ng sabay-sabay. Hindi lang dahil sa perang ninakaw mula sa mga pinaghirapan ng mga mamamayan, kung hindi dahil ang mga institusyong dapat nagpoprotekta sa atin, tila sila rin ngayon ang umaagaw ng ating kinabukasan. Sa paglalakbay na ito, nakita natin kung paano pinatitigil ng korupsyon ang pag-unlad. Hindi lang sa pisikal na paraan, kung hindi sa mas malalim na antas ng ating pagkatao bilang Pilipino. Sana manatili sa atin ang pag-alala at paninindigan na ito ang panahon ng paniningil at ng pananagutan. Dahil may mga bagay na dapat ibalik sa taong bayan. Ang tiwala, ang dangal, at ang karapatan. At hanggat may Pilipinong mulat, matatag at lumalaban, may pag-asa may balik ang direksyon ng ating bayan. Ako po si Dingdong Dantes. Maraming salamat sa pagsama sa aking paglalakbay. Magandang gabi sa ating lahat. Sino